Sir Jojo. At dito, sinimula na namin magtungo sa unang yugto. Kaya't halina, hayaan natin ipakita nila ang kahalagahan ng konteksto at karanasan ng isang artist sa paglikha ng kanilang mga obra. Ayun po, magandang hapon po, Sir Mark Padilla. So, meron lang po kaming mga katanungan dito, mga 7 katanungan lang po. So, ang una po nating katanungan is, anong espesipikong medium at estilo ang ginagamit mo sa pagpipinta? Sa pagpipinta, nung una, nag-umpisa ako, kadalasan nag-umpisa tayo sa crayon, di ba? Pencil, then crayon, tapos watercolor. Nung elementary ako, nag-umpisa ako siyempre catching sa lapis, kasundan crayon. Tapos, mid ng elementary, nag-watercolor ako. Then, sa kasabay na nun ng acrylic. Tapos yun, tuloy-tuloy na hanggang high school, college, nag-aaral ako. Pinakamadalas kong medium, acrylic. Tapos sumasalit lang yung oil. Pero ngayon, kahit madalas acrylic at oil, hindi na ako madala na akong gumamit ng watercolor. Maliban lang ang mga, kung may paggawa sa akin, yung ginagawa ko kung gusto nila watercolor o crayon o pencil. Okay po, ang sunod pong tanong is, mayroon bang mga tiyak na tema o personal na impluensya na isinama mo sa iyong pagpipinta? Madalas pintahin ko kasi yung dito sa na-inspire ako sa bayan natin, dito sa Lukban. Kaya kung makikita mo yung mga painting ko, halos ang dito, kung ano yung ginagawa ng tao dito sa Lukban, kung ano yung tanawin dito sa Lukban, yung activities, katulad ng payas, festival, yung mga ganun ang mga tema ko. Tapos, yun nga, na-inspire ako sa mga ginagawa dito sa atin. Okay po, kasunod po is, kailan nabuo ang likhang sining na ito? Gaano katagal ang proseso? Minsan, depende rin yun sa mood ng artist. Minsan, ang artist, kahit ang dami ng idea na pumapasok sa'yo, pero hindi mo magawa. Pero minsan naman, kahit anong oras, natutulog ka, babangon ka. Tapos, gusto mong ilabas palabasin yung nasa isip mo, yung gusto mo. Kadalasan sa aming mga artist yan. Yung pag nagustuhan mo, tuloy-tuloy yun. Hindi mo napansin ang oras. Minsan naman, halos linggo o minsan tagal pa na hindi mo maumpisan. Pero pag dumating yung time na yung nasa mood ka ba, yung pasigasika, dire-diretso yun. Minsan hindi mo na napapansin, lipas ka na pala. So sana one day ka na kumain o umaga na pala. Ganun kami mga artist. Okay po, next po is, paano ka nakakahanap ng inspirasyon sa mga pinipinta mo? May mga artist ba o movements ba na naka-impluensya sa likhang sining mo? Marami. Yung mga nakikita ko, nag-umpisa ko sa patingin-tingin. Tapos, kung ano yung pinipaint mo sa nakakikita mo i-paint, nakikita mo rin minsan, iniidolo ko yun kasi ito maganda ito. Katulad ng nag-umpisa ko sa mga yung mga scenery, daily activities ng mga tao. Ang inaano ko noon, elementary pa ako, nitong kahit nito, nag-umpisa ako sa solo,
yung national artist natin, tapos kay Botang Francisco. Parang mga ano yan, impressionism, realism. Tapos kay Blanco, puro ang mga tema ng ano nila, everyday life na nangyayari sa atin, especially sa mga kabutiran, sa nayon. Yun, doon ako na-inspire. Okay. Next po is, lumilikha ka ba ng sining para sa personal na pagpapahayag upang iparating ang isang mensahe o para sa iba pang mga dahilan? Kadalasan ang minensahe ko yung about Lukban eh. Kung saan pinakikita ko, binabahagi ko. Hindi man kadalasan dito, dinadala ko yung ano natin, yung mga nangyayari dito sa ibang lugar. Next po is, ang likhang sining ba na ito ay ginawa bilang komisyon o para ibenta? Sa umpisa, hindi. Yung nagugustuhan mo yung ginagawa mo. Nag-i-enjoy ka, mahal mo yung ginagawa mo. Kaya nalilika mo yung gustong palabasin. Then, pagdating ng araw, yun nga, nagkakameron ka na ng ano, may nakaka-appreciate na ng trabaho mo. Yun, doon na dumarating yung gusto mo. Kung gusto mong ibenta o gusto mong panarili o yung private collection lang. Pero sa ngayon, siyempre, kami mga artist, kailangan din namin ng buhay, di ba? Kaya tumatanggap din kami ng commission. Dahil sa commission, yung mga ginagawa namin, tuwa na kami pag nabenta o kaya may nakagusto at bili. Yun. Okay po, last question po is, maipapaliwanag mo ba ang simbolismo o iconography na ginagamit sa likhang sining na ito? Yung simbolismo po ng mga pinta mo po. May papayag. Yun nga, yung mga madalas mangyari dito, kaya kayo dinodrawing yun o pinipinta. Doon ko nailabas kung ano yung mga gustong palabas sa nangyayari o sa daily life na nangyayari sa Lukban o hindi man. Minsan, ang mga nililika ko yung mga, yun nga, yung mga nangyayari na dito sa Lukban. Ayun na po yung huling katanungan. Maraming salamat po sa Yes, ako si Eric Victor, taga rito sa Lukban, 54 years old, and almost 30 years na akong full-time painter artist. Ang first question po is, anong specificong medium at estilo ang ginagamit mo sa pagpipinta? Well, usually ginagamit ko ay acrylic on canvas, at saka yung style ko naman is actually contemporary arts yan. Yeah. Mayroon bang mga tiyak na tema o personal na influence na isinara mo sa iyong mga pagpinta? So, wala naman. Usually, yung una kong mga tema na ginagawa ngayon is about Lukban, especially yung pahiyas. And then after, so, gumawa na rin ako ng ibang mga tema tulad ng mga local florals, baskets, portraits, at marami pang iba. Kailan na buo yung likhang sining na ito? Gaano katagal ang proseso? Well, yung ceiling ko ay nag-start yan actually ng 1994 pa noon kasi malimit ako sumasali sa art competition. So parang doon yan nag-umpisa at hindi ko na lang after nung matapos ako sa employment ko, nung full-time ako mag-paint. So itinuloy-tuloy ko rin ang aking ginagawa. Paano ka nakakahanap ng inspirasyon sa mga pinipinta mo? May mga artists o movements pa na naka-influence sa ilang sining? Well, wala naman siguro naka-influence sa akin. Tsaka hindi ko naman hilig talaga mag-paint since nung bata ako eh. So na-acquired ko na lang yan siguro nung kumuha ako ng fine arts.
Although hindi ko natapos yung 4-year course, yung 1 year lang, doon ko na lang natutunan. Na-acquire ko na lang yung pag-paint nga. So hanggang sa nagtrabaho ko sa artist, so natutunan ko na lang yung yun nga itong arts. And ano pa nga isa mong oo, yun nga, wala naman naka-influensya sa akin. Tsaka yung inspiration na sinasabi mo, hindi naman kailangan ng inspirations para ka makapag-paint o makagawa ng isang artworks eh. So sa akin kasi parang yung discipline ang kailangan mo lang para makagawa ng isang artworks katulad nito mga ginagawa ko. Siguro na-discipline na ako nung nag-employed ako eh. Nagtrabaho ako as an artist din. Pagka-employed ka kasi, nagkakaroon ka ng discipline. So kaya nung nag-full time ako sa pagiging painter, yung discipline ang aking in-apply para makagawa ng mga arts. Number 5 po is, umilit ka ba ng hindi para sa personal na pagpapahayag o upang iparating ang isang mensahe o para sa iba pang mga dokumento? Nung una, sinubukan ko yan kasi nga na-inspired ako dun sa isang artist na nakita ko sa abroad nung nagtatrabaho ako, naging OFW ako. Nakita ko yung works niya. Sabi ko, ang mamahal ng works niya, hindi ko ma-afford yung mga paintings na yon. Pero siguro I can afford to make a show na katulad nun. So yun yung nag-ano sa akin na mag-full time din sa pagiging artist eh. So kaya nung full time na ako mag-paint, so nagtuloy-tuloy na. Yeah, sa kapag-show na lang ako ng maraming shows. So, hanggang sa na-fulfill ko na yung arts. So yun, what else? Number 6 po is, ang isang scene ba ito ay ginagawa bilang modelo o para ipin? Nung una, yung aking mga ginagawa for exhibit purposes eh. So exhibit ako. It so happen lang na yun nga, fortunately, yung mga ina-exhibit ko nagugustuhan naman ng viewers, ng mga buyers. So, kinokollect nila, binabay nila yung mga works ko. So, hanggang sa, ayun, naging ano ko na to, I mean, naging source of income ko na rin. So, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yan. So, sa ngayon, works ako, ginagawa ko to. Siyempre, para mabenta mo, ma-exhibit mo. So, parang ganun na yung, yung purpose. Then, last question. May papaliwanag po po ba yung symbolismo o iconography na ginagamit sa ilang painting? Symbolismo, actually yung wala naman ako symbolismo doon sa mga works ko, very figurative naman yung works ko eh. So kung ano yung nakikita mong tema ng works ko, so yun siguro. So ang kakaiba lang dito sa artworks ko nga, makikita mo lang na yung may mga lip shape texture yung aking mga canvas, di ba? So parang nagsisimbolize yan ng pahiyas, keeping, lukban, yung origin ko. So parang yun lang siguro yung texture ng canvas ko, yun ang nag-represent sa akin. Ako si Buen Abrigo. Isa akong visual artist, nagpipinta. At kasalukuyan ako ay nakabase ngayon dito sa Lucban, Quezon. Ayun. First one po is, what specific medium and style did you use in the painting? Para sa unang tanong, para dito sa mga trabahong ginawa ko, yung specific medium at style, siguro yung medium ko ay drawing, yung basic drawing. Tapos yung style, siguro parang meron pang nag-evolve na lang na parang sarili kong style kung paano ko gusto yung gawin yung drawing. Wala nga lang pangalan yun. Pero, ano ba? Usually yun, graphic siya yung drawing. Tapos parang mas silhouette nung mga figures.
Kasi parang mas yung concern ko ay shadow o kaya movements. Yung ganun. Mas grotesque lang na way ng brush strokes yung ginamit ko sa time. Next po is, are there any specific things or personal influence you integrate to your painting? Ayun, sa process ng paglikha ko ng painting, meron na akong parang tinatahak na parang way kung paano ako mag-express ng art making sa pamamagitan ng mga ganitong trabaho. At dun sa tanong na yung tema, yung kadalasang tema ko ay yung pagsasalarawan ng kung ano yung layout ng lipunan natin, ng mga mamamayan, kung ano yung parang behavior na parang pwede kong i-capture dun sa pamamaraan ng ginawa ko. Parang yun yung tema na naging basehan ng painting. At yung mga personal influence, siguro dito sa aspect ng parang ginawa ko, meron akong parang mga specific na artists na parang influences sa local. Sila Jojo Legaspi, sina Onib Olmedo. Try nyo hanapin yung mga artists na yun. Mas sila, si Jaime de Guzman. Sila yung mga figurative painters. Ibig sabihin parang mga figures. Pero parang nandun sila sa process na parang mas binibigyan nila ng layer, iba-ibang layers ng kahulugan yung pwedeng kalabasan ng parang pag-portray nilang figures sa painting. Okay sila. For the third question po is, when was the artwork created and how long is the process? Ito po ay parang tuloy-tuloy kong ginawa para nga sa preparation ko dito sa exhibit. Siguro umabot siya ng mga 2 buwan yung buong series. At tuloy-tuloy lang. Minsan, syempre 4 hours to 6 hours yung trabaho, tapos iba naman yung gagawin sa loob ng isang araw. So, ganun. Umabot siya ng 2 buwan. How do you find inspiration for your paintings? Are there any artists or movements that influence your artwork? Mas gusto ko na lang siguro ngayon i-cite yung mga parang local influences. Pero syempre, bilang artist, nag-aaral ka sa paglikha na beyond dun sa context ng nationhood, beyond sa context ng nationality mo. Diba yung ganong process? Para aware ka, alam mo kung ano yung parang saan mo isi-situate yung sarili mo. Naghahanap ako ng inspirasyon sa politika, sa mga usapin na pwede nating parang tukuyin doon sa mga trabaho. Paano tayo magbibigay ng mga biases natin, paano tayo magbibigay ng opinion natin, paano tayo magkikriticize ng sitwasyon. Yun ay parang nagiging mas magandang subject para ituloy yung mga project ng pagpipinta kung ano yung pwede subject na gamitin. So, next question is, do you create art for personal expression to convey a message or for other reasons? Siguro isa yun sa mga pinaka-primary na reason, yung parang gusto mo magpahayag. Gagamitin mo yung talent mo dun sa field ng painting. Pero, syempre, other reasons, kasi parang naging full-time practicing artist naman din ako, painter. Syempre, concerned ka na rin dun sa kung ano yung parang nasisettle na value ng trabaho. Diba? Kasi parang hindi naman din mahihiwalay yung parang sa practice ko na eto na yung hanap buhay ko. Yung ganun. Parang lagi may ways para magkaroon ka ng kita dun sa ginagawa mong art making.
Was this artwork created as a commission or was it intended for sale? Ito ay intent ko nito ay ipakita dito sa Lukban Gallery yung parang latest na work ko na pwede kong parang i-exhibit. Pero syempre intended rin siya to make a sale. Intended siya para may magkagusto at mag-acquire sa kanya, bilhin siya. Pero yung commission, may isang piece na commission. Parang doon nang galing yung parang pinaka-concept ng trabaho. Pero parang nag-branch out na lang siya sa iba-ibang layers pa, iba-iba pang mga na-produce. Next po is, can you explain the symbolism or iconography used in this artwork? Eto, yung parang mas lumulutang talaga na iconography dito, yung humanity, yung paggamit ng imahe ng mamamayan, ng magkakasama. Gusto ko siyang gamitin sa pamamaraan ng kung ano yung parang tumatakbo sa isip ko, sa parang obserbasyon ko sa lipunan, sa mga prediction ng scarcity, ng mga pagkukulang ng paligid sa relasyon ng tao o kaya ng relasyon ng tao sa paligid. Yung mga parang misfits o kaya parang mga hindi intended na nandyan pero nandyan at suliranin siya at problema siya. Parang yun yung parang gusto kong i-capture dun sa movement, kung ano yung parang exchange ng reaction ng paggalaw ng mga tao dun sa surface. Yan. Alright. Opo. Hello po. Sir, meron po tayong 7 questions. Yung number 1 po is, ano po yung specificong medium at estilo ang ginagamit mo po sa pagtitinda? Sa aking style ay realism. Ito yung tinatawag na realism o yung katotohanan na madaling makita, madaling maintindihan. At ang aking medium ay acrylic pang canvas. Yun yung aking kalimitang ginagamit sa ngayon. Pero nag-aaral din ako mag-sculpture. Yun yung aking pinag-aaral. Number 2 po is, mayroon po ba kayong tiyak na tema o personal na impluwensya na isinahon mo sa iyong pagtitinda? Sa pagdating kasi sa tema, more on cultural, traditional ng mga Pilipino ang aking ginagawa. Lalo na dito sa ating bahay ng Lapuan na napakarami ng makikita sa labas. Paglabas mo ba lang ng bahay, andyan na yung subject, andyan na yung mga taong ginagawa, yung mga pagkain, at mga pakaraniwang mo nakikita na nilalagay ko yung nasa kanila. Ang influensya ko siguro yung una, yung father ko. Dahil doon ako nag-start magpinta, doon ako natuto mag-painting sa father. So, number 3 po is, kailan po nabuo ang likang sining na ito at gaano po katagal ang proseso? Sa likang sili kasi may mga proseso eh. Una, akin munang pinag-aaralan, nilalagyan ko ng study sketch. Kung tawagin ginuguhit ko muna sa papel. Binibigyan ko ng composition, magandang composition, ang isang object bago pinagsama-sama ko.
Tapos binibigyan ko ng magandang tema o titulo para mabuo yung aking obra. Yun yung aking kalimitan ginagawa para makabuo ako ng bagong obra. Nilalapat ko muna sa papel bago ko ilagay sa canvas. Tapos pinukulayan. Tapos yung medyo mahaba din yung, kasi pag realism medyo matagal gawin eh. Yun yung aking mga ginagawa. So, number 4 po is, paano ka po nakakahanap ng inspirasyon sa mga pinipinta mo? O may mga artist o movements ba na nakaka-influensya sa likhang sining mo po? Yung sa inspiration, muna eh, iniisip ko lang yung gusto kong maalala lagi tayo ng mga ang ating tradisyon, ang ating kultura. Laging maalala, kumbaga, hindi malilimutan yung mga ginagawa ng mga Pilipino, yung ating mga ginagawa at ng kabataan. Dahil tayo patungo na sa modernization, yung mga bagay na ginagawa ko ay yung mga makasaysayan ba, yung makikita ng mga susunod na henerasyon, yung kultura, sining, at tradisyon ng mga Pilipino ba. Yung aking yun ang aking niipon na mga subject. Gusto kong ilagay sa canvas. Gusto ko pagdating ng araw, makita ng mga susunod na henerasyon na ito pala yung mga pinanggalingan natin, mga ginawa natin mga Pilipino na sa ngayon eh patuloy nang nawawala din na hindi na nakikita. So, sa number 5 po is, lumilikha po ba kayo ng sining para sa personal na pagpapahayag upang iparating ang isang mensahe o para sa iba pang mga dahilan? Una, gusto kong meron din ako mga personal na mensahe na gusto kong gawin. Kagaya ng pagdating sa mga politics, meron akong mga art na hindi ko maidaan sa aking sariling doon ko dinadaan sa canvas. Gusto kong ihayag sa aking obra, yung aking mga saloobin, yung aking mga gustong iparating. At pag kasi artist ka, marami kang marami kang naiisip na bagay-bagay ba na hindi mo mailabas sa sarili mo, nailabas mo sa canvas. Kumbaga, doon nakikita ng tao na ay, ito pala ang art nito ay may mga mensahe ba, may gustong iparating talaga na kaya nga realism, madaling makita. Kumbaga nakikita agad. Yun yung aking For number 6 po is, ang likhang sining ba na ito ay ginagawang bilang komisyon o para ibenta? Ang artist kasi unang-una ay kailangan tuloy-tuloy natin yung ating gawain. Kailangan talaga natin mabuhay, kailangan natin ituloy para makapagawa uli ng mga sining. Kumbaga, marami tayong gustong gawin pero wala tayong budget. So, kailangan natin itong ibenta. Kailangan natin dapat makakuha tayo ng mga budget para tayo ay maidiretso ba natin yung pagpipinta. So, gumagawa kami ng mga exhibition para ibenta nga yung art forms. Kapag may mga gusto magpagawa, ating tinatanggap dahil ito ay makakatulong sa amin bilang artist. Ang siling din yung aming magiging puhunan para ipagpatuloy lang yung aming siling. Dito rin kumukuha ng aming kabubuhay sa art. So number 6 po is,
second po, may papaliwanag mo po ba yung symbolismo o iconography na ginagamit sa litong sining ninyo po? Yung sa akin, ano bilang verism, yung simbolismo ko bilang tatakpan ng pagka-Pilipino, yung dating. Kasi ang sining ay madali kong makita ito, Pinoy na Pinoy ang dating niya sa artwork niya, ay talagang doon mo makikita na ito ay ang Pinoy. Ang kanyang tema ay Pinoy na Pinoy. Kaya yun yung aking kalimitang ginagawa. Kasi maraming mga artist, hindi mo makikita na ito ay likang Pinoy. Makikita mo na, parang foreigner ang gumawa. Parang sa atin talaga, makikita mo agad sa subject niya na ito ay Pinoy ang dating talaga. Na sa style Pinoy, sa kanyang mensahe at saka sa mga kabuuan ng sining ay Pilipino ang gumawa. At ito nga ay identity ng artist na madali. Kaya kami may mga estilo, meron kami mga kanya-kanyang style ay upang ma-identify ang artist na madaling ito gawa ni Efren, gawa ni ganitong artist. Dahil kita na agad sa itsura, sa tema, at sa estilo ng kanyang paggawa. Ako si Shini Lawrence Ravana, taga Lukban, membro ng Lukban Industry. So, may trabaho, libangan yung art. So, yun lang naman. So, for first question po is, what specific medium and style did you use in the painting? Yung medium ko, more on acrylic ako eh. Pero nag-oil din ako. So, more on acrylic talaga. So, second questions po is, are there any specific themes or personal influence you integrate to your painting? Yung tema ko, hindi ako milig sa mga masasayang tema. So, medyo may halong so, ang tema ko yung kasi malimit na yung may masasayang tema madali mo siya makita So yung sa akin naman gusto ko yung mga malulungkot naman, yung makakaramdam ng sadness talaga yung pilitingin sa mga gawa ko. So yung mga influences ko naman, mga foreign yung mga mga influences. So ano si Beskinsky, si Francis Bacon, sila. Si mga artwork nila medyo may malungkot na may apocalyptic ang dating ganun. Ayun lang. The third question po is, when was the artwork created and how long is the process po? Depende kasi halimbawa kung kailan ako spagin yan. So hindi naman ako araw-araw peping. Pag sinipag lang talaga. Minsan pag araw-araw, minsan twice a week. Depende sa mood. So, For number 4 po is, how do you find inspiration for your paintings and are there any artists or movements that influence your artwork? siguro kung ano lang yung nararamdaman ko, yun ang ginagawa ko. Kasi pag naggumagawa ko, medyo gusto ko gloomy ang aking surroundings. Medyo malungkot, madilim, total dark talaga. Niilaw ko lang talaga yung ano yung ginagawa ko. So, yun lang para doon ako nakapokus. Hindi ko lang maliwanag yung background. Total dark talaga. Minsan nagtitirik pa ako ng kandila. Para ramdam na ramdam ko yung ginagawa ko. Medyo
ako kung anong tawag sa ganung pakiramdam. Ritual pa yun, init pa ng kandila. Tapos nagpapatugtog ng medyo gloomy na mga tugtog. So number 5 po is, do you create art for personal expressions, to convey a message, or for other reasons? Siguro yun nga yung para sa kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ako gumagawa ng art. Hindi siya dahil para sa pera. Pwede na rin sabihin natin experience kasi yun nga. Habang ginagawa mo siya, natuto ka lang natuto. Pero yun para, ginagawa ko talaga siya para kung anong nararamdaman ko. So number 6 po is, was this artwork created as a commission or was it intended for sale? Hindi siya commission, hindi rin siya intended for sale. Eh. Basta ano lang siya, gumagawa lang ako. Kung may bibili, okay. Kung hindi, okay lang din. Display sa bahay, may din. Collection. Sa akin na lang. Wala akong problema kung walang bumili. Hindi sa akin na lang. So last questions po is, can you explain the symbolism or iconography used in this artwork po? Dito sa gawa ko ngayon, sinisimbolize kasi yun nga, araw ng patay. So, siguro sinumbolize ko na rin dito yung tungkol sa mga patay. Since mahilig naman ako sa mga patay. Pero hindi ko sila pinatay ha. Bigay lang nila sa akin, o kaya pulot. May nag-donate, may nag-message sa akin, Chini, may namatay kaming pusa dito, kunin mo lang. Sige, kunin ko kagad. Kuya, may napulot akong ganito, ganyan. So, yun lang naman. Thank you po sir, yun lang po. Yun lang. Thank you so much po. Si Jomar de la Pera, Tagalokban. Isang visual artist. Ang first question po is, what specific medium and style did you use in the painting? Anong medium? Mixed media eh. Kasi minsan oil tapos acrylic. Tapos minsan may collage ko. Ay, kasama nito. Yun. Usually mixed media. So next question po is, are there any specific themes or personal influence you integrate to your painting? Influence? Siguro yung surroundings. Pati mga current situation sa paligid. Pwede kasing personal, saka pwede rin mas more malawak na kaya sa bansa. Number 3 po is, when was the artwork created and how long is the process po? Minsan kasi may mga artwork na parang hindi agad natatapos. Parang kailangan mo pa siyang parang pahinugin. So parang, ang tanong ba ay kung gano'ng katagal yung pag-create? Opo. Iba-iba eh. Kasi meron kasing minsan merong mga 3 buwan lang, ganyan. Kasi magsisimula yan sa konsepto, sa tungkol sa anong artwork. Minsan yung mas matagal yung pag-iisip ng kung anong pipinta mo kaysa dun sa mismong act ng paggagawa ng art. Sarang ganun. So iba-iba yung ano. Next questions po is, how do you find inspiration for your paintings and are there any artists or movements that influence your artwork? Inspiration. Ano din? Parang halo-halo na rin kasi siya. Parang, minsan kasi, di ba kanina nabanggit ko na pag inisip ka na konsepto o ideya, tungkol ko na rin sa ganito, halimbawa tungkol sa ganito, yung topic mo, minsan hindi pa siya buo eh. Tapos parang, along the way, doon lang siya nabubuo. Minsan, matagal siya bago mabuo. Tapos, minsan naman din, may parang tinatawag na series. Ako na rin, tinakal mo ngayon to, magkakaugnay ba silang lahat? Parang ganun. So, tapos yung inspiration naman, iba-iba din. May, minsan,
nakaka-inspire din yung ibang artist na hindi lang sa visual. Kunyari, halimbawa sa mga musician, ganun. Tapos yung ibang designer, I mean, kasi ano siya, yung inspiration, nasa paligid lang eh. Parang kailangan mo lang siguro tingnan mabuti. Yung parang, nagtawag dito, salain, gano'n. Investigahan, parang gano'n. Next question po is, do you create for personal expression to convey a message or for other reasons? Ano kasi siya? Parang magkasama expression siya, pero meron siyang message na kina-convey. Parang both siguro yun, parehas na magkasama. Hindi lang yung mismo expression. Number 6 po is, was this artwork created as a commission or it is intended for sale po? Madalas hindi eh. Pero kung gumagawa din ako ng commission na painting, ayun. Pang ano talaga. Kumbaga, kailangan nila pang display, pang gano'n. So, yun. Wala nang masama din. So, number 7 po. Can you explain the symbolism or iconography used in this artwork? Saan pong artwork? Yung sa mga ginagawa mo. Parang iba-iba din kasi siya. Depende sa painting. Meron kasi mas maraming layer. Meron mas parang direct agad. Parang gano'n. Madami siya kung ano. Wala ko kasi particular na saka yung mga symbol kasi nag-ano rin siya, nag-evolve din siya. Through time, parang gano'n. So gano'n. Thank you po, sir, sa pag-talking. 7 lang po yung question. Thank you po. Thank you. Una pong question is, anong espesipikong medium at estilo ang ginagamit mo sa pagpipinta? Yung medium ko talaga is oil. Tapos pangalawa kung gusto yung watercolor. Okay. Next po is, meron bang mga tiyak na tema o personal na impluensya na isinama mo sa iyong pagpipinta? Pero normally ang ginagawa ko is karamihan kung ano yung nakikita dito sa lukban. Tapos kalimitan kung ano yung madalas kong gawin. Yung nata-challenge yung pagiging artist ko. Like for example ngayon, isa sa pinaka-challenging kong gawin yung portrait. Portrait kasi is napaka-challenge niya kasi kung hindi siya maging kamukha. So yun yung challenge no, samantalang doon sa still life o doon sa mga landscape o kung anong ibang subject. Walang ano din, wala na akong challenge doon. Yun yung pangkaraniwan. Ngayon ito yung aking ginagawa. Nag-aaral ako nito. Next po is, kailan nabuo ang likhang sining na ito? Normally, ang obra ay depende sa sukat, depende sa laki nung bago ko matapos. Depende rin sa mood ng artist. Depende rin kung kailan ko gusto mag-trabaho at saka pero normally kung 18 by 24 siguro buti rin dalawang linggo. Next po is, paano ka nakakahanap ng inspirasyon sa mga ipinipinta mo? May mga artist o movements ba na naka-impluensya sa likhang sining mo?
Wala naman, sarili kong kagustuhan, tapos yung sarili mong mithiin kung ano yung gusto mong gawin at saka gusto mong ipakita dahil yun yung pinaka-importante kasi yung pagmamahal mo dun sa sarili. Next is, lumilikha ka ba ng sining para sa personal na pagpapahayag upang iparating ang isang mensahe o para sa iba pang mga dahilan? Minsan gumagawa ako ng para makapagparating ng mensahe o minsan naman yung talagang yung gusto ko talagang normally yung gusto ko talagang gawin yun yung aking ginagawa. Mas ano ako doon, mas pabor ako doon sa yung sariling kagustuhan ng artist, mas malaya. Ang likhang sining na ito ay ginawa bilang komisyon o para ibenta? Never kong inilagay yung ang artist ang pagpipintanin, hindi ko naisip na hindi ko agad isinauna yung pagbebenta o yung pagkakitaan. Ang numero uno ko talagang adhikain nito ay makagawa ko ng obra. Pangalawa pa lang yung bonus na lang sa akin kung magugustuhan ng aking obra. Pero yung pagkakitaan, hindi ko siya. Last po is, may papaliwanag mo ba ang simbolismo o iconography na ginamit sa likhang sining na ito? Normally yung ginagamit ko sa is yung oil. Ginagawa makikita siya normally is yung impasto, yung kapal nung pahid ng pintura. Normally yun ang ginagawa ko sa obra ko. Hindi ako yung tipong titipiring ko yung aking trabaho. Normally siya nakaangat yung mga pintura. Normally meron ganun sa aking obra. Yan, makikita mo yung mga impasto tawag sa. I love po sir, maraming salamat po. Ayun. Ang first question po is, what specific medium and style did you use in the painting? Dun sa yung mga ginagamit ko sa painting ay acrylic. Yun ang mas preferred ko. Pero para hindi isipin ng tao na hanggang ganun lang, gumagawa ko ng iba pang mga style. Pero pare-pareho silang mga detail. Maging sa nature man or sa mga structure. Minsan sa mga tao. Second question naman po is, are there any specific themes or personal influence you integrate to your painting? Meron dong mga in-imagine lang, katulad ng isang yun. Tapos, dahil in-imagine ko lang siya, hindi siya nag-exist sa tunay na buhay. Pero nagiging mabenta yon yung mga ganon, kahit hindi siya nag-exist sa tunay na buhay. Kasi meron mga collectors na naghahanap nung hindi pa nila nakita dati. Since in-imagine ko lang, hindi pa talaga nila nakita dati. Pero meron ding nag-exist sa tunay na buhay gaya ng isang yung lumang bahay sa Santa Cruz, Laguna. Saka yung Malagondong Bridge dito sa Tayabas. Pero yung iba, in-imagine lang. Pero yung iba galing sa mga cyber stories, ganyan. So, next question po is, when was the artwork created and how long is the process po? Yung mga
matatanggalan ako, yung iba umaabot ng mga 6 months. Ganyan. Kapag malaki yung painting, tapos detalyado rin. Pero pag mga painting na yung mga ganito, kaya siya ng mga 1 month or less than 1 month. Fourth question po is, how do you find inspirations for your paintings, and are there any artists or movements that influence your artwork? Yung pinaka-influence nung sa akin, medyo nakalink sa European, yung mga ganitong design. Tapos ang gusto kong i-paint din na lumang mga structure katulad nito ay galing din sa Europe. Kasi yung nag-design noon, nung lumang bahay na yon, pagaman sa Pilipinas yon, ay isa ring dayuhan. Parang natuwa ako sa mga designs nila. Sabagay, yung Malagondong Bridge din noong unang panahon, rin siya, may kinalaman din dun yung mga Kastila. Since mga Kastila galing galing Europe. And the fifth questions po is, do you create art for personal expression? Do you convey a message or for other reasons? Meron din. Merong ilang paintings na related sa Philippine history. Meron akong pinaint na isang painting, nandito rin sa loob. Siya, si Macario Sakay. Pero since kulang yung mga actual na photos niya, ang ginawa ko, ako rin yun. Ginawa ko ng mahaba yung buhok. Tapos may hawak na revolver. Tapos may mga soldiers din na nasa likod. Meron din akong mga painting na Rizal na yung mga eksena na hindi madalas makita sa mga drawing o painting. Nagpaint ako nung meron siyang espada, yung nagpe-fencing kasi marunong siya noon. Tapos nagpaint din ako nung tumutugtog siya ng flute. Yan, marunong din kasi siya noon. Pero since walang mga picture na ganon, gumawa na lang ako. Sa maaring related sa Philippine history, maari din namang inspired by foreign designs. The sixth po is, was this artwork created as a commission or was it intended for sale? Yung karamihan intended for sale. Tapos meron ding mga paintings na okay lang sa akin kahit hindi mabenta yun. Basta yun ang gusto kong gawin. Katulad nung soldier ko kayo. Kumbaga, kahit hindi siya mabenta, okay lang. Basta makita ng tao na merong someone na nakagawa ng ganong design. Na pag hinanap nila sa tunay na buhay, wala naman. Pero minsan, kung alin yung hindi ko iniisip na mabibenta sila. So number 7 po is, can you explain the symbolism or iconography used in this artwork? Meron ding mga part na may symbol. Yung isang yun, meron baybayin. Pero ang nakasulat talaga doon, alindog, pero baybayin. Tapos, yung iba naman, merong airship. Merong airship. Siya, iniisip ko lang na merong mga sakay sa airship. Tapos, nagbababa sila ng mga jeeps gamit yung mga maliliit na parachute. Kung saan merong mga tao, maglalaglag sila doon ng jeeps na naka-parachute. Parang pang Christmas siya, which is walang story na ganun. Yan. So, gusto kong mangyari, yung naiisip ko na ganun, na hindi naman nangyari talaga. Ako pwede rin makita ng mga tao na ganoon. Tapos, dito sa Noah's Ark, nilagyan ko ng mga kalabaw. Pero doon sa ibang mga story, wala namang mababanggit na gano'n. So kung common sense, kung walang kalabaw talaga doon, bakit may kalabaw ngayon? So ibig sabihin, may kalabaw doon kasi nakasurvive yung lahi na yon, yung time na yun. So every species na nandun ay sila yung mga nabubuhay din ngayon yung iba. O maaring yung iba nagkaroon ng crossbreeding, kaya nagkaroon ng ibang itsura dahil yung lahi ng mga aso, nag-iba-iba na sila ng itsura dahil sa mga crossbreeding. Dito, ginawa kong
marami talagang klase ng hayop. Minsan, sa ibang mga painting, mga 20 klase lang. Sinikap kong gawing mga 40 plus. Ako si Eliza de Tresvalles from Lucban. Dito ko lumaki, pinanganak, nag-aral hanggang nag-elementary ako sa Belwan, and then Lucban Academy, and then Lucban Academy Annex. And then nag-graduate ako ng college sa PUP. Yung course ko is Advertising and Public Relations. So, number 1 ko na questions is, what specific medium and style did you use in the painting? Depends sa mood. So yeah, ako, depende ako sa mood. Yung iba, very disciplinado sila. Pero ako siguro, pag ako sinipag, kailangan ko siya trabahuhin ng, let's say, 3 days na walang tigil. Parang yun lang kailangan kong gawin. Pag ako na-distract, tigil na siya, and then yung ibang works ko ma-abandon na. Hindi ko na matutuloy kasi tinigil ko siya. So, kailangan tuloy-tuloy yung paggawa ko. Pag mga malalaking pieces, yung ginagawa ko ngayon is 3x4 feet. Medyo malaki ng konti dito. So, matagal ko na siyang ginagawa kasi tinigil ko siya. So yun, pero yung typical works na 18x24 ay kaya ko siyang gawin ng isang gabi or 3 days. Ayun. Ang matagal is yung paggawa ng pagbuo ng idea, pag-contextualize ng story or ng narrative. Yan, doon ako natatagalan kasi sa execution. Next question is, how do you find inspiration for your paintings, and are there any artists or movements that influence your art? Hindi ako masyado nagpapa-influence sa ibang artist kasi pinaprotektahan ko yung sarili ko na ma-influencehan ng works nila kasi gusto kong hanapin yung sarili kong trabaho, yung sarili kong identity sa art or sa paggawa. Kasi lahat ng binabasa, lahat ng nakikita, ina-idolize ay magre-reflect sa trabaho. Kaya pinipili ko lang yung mga artists na nire-reflect ako or sinusubaybayan at binabasa. So usually mga artists na nami-meet ko, sila yung mga let's say, na-influensyahan din, pero sa kanila ko mas nililook forward yung mga works. Next question po is, do you create art for personal expression, to convey a message, or for others? I create art because I think that art is a catalyst of change. So, yeah, of course, mahalaga yung messaging sa isang artwork kasi lahat ng art, lahat ng gawa or ng obra is merong message kahit ano ba mga klase ng artwork sila. So, kailangan, kaya mo siyang i-defend or if na-misunderstood, kailangan mo siyang i-defend ulit or kailangan mo siyang i-explain at panindigan kung bakit mo ginawa, paano mo ginawa, at para saan, or mga ganang bagay na kailangan kapag gawa ng work, kaya mo siyang panindigan. So, next question po is, was this artwork created as a commission or was it intended for sale? Lahat ng works ko naman is for sale, pero hindi yun yung main reason why ako gumagawa ng work. So, reasons ko is gusto kong mag-create ng story. Siyempre, as an artist, kailangan mo mag-produce ng work kasi paano ka naman magiging artist kung wala kang pinoproduce. So,
Pero parang bonus na lang pag nakabenta, pero never ka kung gumawa ng work para bumenta. So yun, gusto ko lang, hindi rin siya expression ng sarili ko kasi yung ibang works ko is tungkol sa society na hindi ko naman direktang na-experience. It's about toxic culture or traditions. Expression movies. Can you explain the symbolism or iconography used in this artwork? Hanap akong work. Ito na lang, yung latest ko. Ito latest, matagal. So, ang title niya is A Dream Within a Dream. So, pag sinabi kasing A Dream Within a Dream, meron siyang, palang basahin ka na lang. Sige po. Ano to, yung A Dream Within a Dream is from Edgar Allan Poe's poem. Ito ay exploration ng cycle ng nature of life and death. So, kasi yung work namin na group show is tungkol sa paggamit ng bilog na canvas. So, bahala na kami kung bibigyan namin ng meaning yung pagiging bilog niya or isa lang siyang espasyo para mag-create or para ilabas yung aming artwork. So, A Dream Within a Dream is a true human experience. I had that expert called False Awakenings. Nagkaroon ako ng experience na nananaginip ako, tapos nagising ako. So, akala ko gising na ako, pero nananaginip pa rin pala ako. So, kaya siya A Dream Within a Dream. So, yung pinabasa ko sa ilang mga research is yung mga panaginip natin is parte ng ating subconscious mind. So, ayun. So, questions? Let's go! So, good evening po, sir. Ito po, mayroon lang po kaming 7 katanungan po sa inyo. So, yung number 1 po is, anong espesipikong medium at estilo ang ginagamit mo sa pagpipinta? Sa medium, depende sa kung ano talagang magugustuhan mong gamitin. Kung halimbawa, dalian naman yung painting, yung acrylic. Pero pag hindi naman dalian, kung ano yung gustong pagawa, yung ginagamit ko ay oil. Meron namang mga portrait, charcoal o oil ang ginagamit. Kasunod po ay, meron po bang mga tiyak na tema o personal na impluwensya na isinama mo sa iyong pagpipinta? Tema? Halimbawa sa exhibit na pinag-usapan, may tema yun. Mag-iisip ka talaga ng tatama dun sa pinag-usapang tema. Halimbawa, tungkol sa paligiran o sa pagsasaka. Yun. Parang yung mga style ko tumatama sa tema. Next po is, kailan po nabuo ang likang sining na ito? Kung gaano po katagal ang proseso? Depende sa ginagamit. Halimbawa, kung acrylic, mabilisan naman. Sandali lang, tuyo yun. Yung oil naman, may mga ginagamit din na panghalo dun, pero pang nakakasunod. Pinadaan ko na lang sa kung kailan siya pwedeng applyan yun, dahil matagal matuloy yun. Pag charcoal naman, hindi pamabilisan din. Okay. Paano ka po nakakahanap ng inspirasyon sa mga pagpipinta mo? Sa kapaligiran. Parang kung halimbawa may tema yung parang yung exhibit o yung pipintahin mo.
parang nasa paligid mo lang yung pwede mong gawing pwede ito, ano mo, nakakita ka ng halaman, nakakita ka ng sa loob ng bahay mo na pwedeng gamitin, isama sa gagawin mo. May mga artist po ba o movements na nakaka-influensya sa likhang sining mo? Meron naman. Mga kasamahan ko din. Halimbawa, yung mga nakakagustong nung sa style ko. Yun. Lumilikha ka po ba ng sining para sa personal na pagpapahayag upang iparating ang isang mensahe o para sa iba pang mga dahilan? Pwede rin sa personal na na papahayag mo, parang ipapakilala mo yung sarili mo, idadaan mo sa painting. Kung halimbawa yung iba naman nanggagaling din nga sa paligid mo. Parang isipin mo na lang na lahat pwedeng isama. Next po ay, ang likhang sining ba na ito ay ginawa bilang komisyon o para ibenta? Pag sa mga exhibit, hindi naman inaasahan na pwedeng pambenta, pwede rin hindi. Depende kung may makakagusto. Pag yung may nagpagawa naman, yun ang talagang commission may pagawa. Siyempre, bibili yun. Siguradong pagyaran. Dahil sa mga exhibit naman, bonus na, sabi nila, bonus na rin yung makabenta ka. Dahil yung exhibit, mapasali ka sa isang exhibit, parang tumataas yung maganda yung pagka bawa artist ka na baguhan, nagiging medyo parang kung sa grade 1, grade 2, parang nagiging grade 2 ka na. Kada exhibit, natas. Para kung may mga rank. Ang last po ay, maipapaliwanag mo ba ang simbolo o iconography na ginamit sa likhang sining na ito? Oo, may paliwanag yun dahil habang pumipinta ka, parang buo na sa isip mo yung gagawin. Parang lahat may paliwanag mo na dumaan sa nasa ginawa mo na yun. Gusto mo paliwanag, pahayag. Parang yung gawa mo lang, obra mo na lang, parang makikipag-usap sa tao.